Tuloy ang food adventure natin sa Esmeralda Farm dito sa Liliw, Laguna. At bukod sa niyog at iba't ibang mga gulay na matatagpuan dito, isa rin sa mapapansin mong pinapatubo nila dito ay ang herb na dill. Isa itong herb na malayong kamag-anak ng celery. Pero di tulad ng ibang mga herbs gaya ng basil at oregano na madalas ginagamit sa mga pagkaing Pinoy, mas common na ginagamit ang dill sa mga European, Middle Eastern at ibang Southeast Asian na lutuin. Makikilala mo ito dahil sa mga makikipot itong tangkay at maninipis at malabalahibong mga dahon. Ang dill, ginagamit namin siya sa salad. Sa pagtatanim naman, ginagawa namin parang bakod. Epektibo kasi ang babangong amoy ng dill na pantaboy sa ilang mga pesteng maaaring makasira sa ibang mga tanim. Pero sa kabila ng tila nakaka-intimidate na itsura nito, alam niyo bang napakadali lang palang paramihin at palaguin ng dill? Step 1, titrim mo siya yung mga dahon, patabuhin mo siya sa bag. After a while, mag-uugat din siya. Ang pinaka-practice namin is yung direct na. Kung saan namin gustong puputol ka lang, extend mo lang, extend. Tuloy ka lang ng tuloy ng tanim. Tutubo yun. Kasi sa paso, hindi po masyadong nataba ang dill. Pero pag dito sa pinakaano ng lupa, mas magandang tumubo. Tatanggalin ko na po yung plastic para hindi po makasagabal sa paglaki niya. Magiging ganito na po siya. Yung dill po, low maintenance, kahit hindi po siya diligan, hayaan nyo lang po siya dyan sa lupa. Okay na po yan, magiging maayos naman po siya. Dito sa Esmeralda Farm, ginagamit nila ang mga naan nilang fresh dill para i-level up isa sa mga primary products na binibenta nila dito, ang lambanog. Actually, nag-try na kami, pinatry na namin sa barbecue namin, which is ginawa namin dill pickle, yung tawag doon. Yun ay yung aming lambanog o yung aming coconut wine, ibababad mo lang siya, mabango siya eh. So yung bango niya na ginagawa naming means na para mabango yung karne, at the same time, tenderizer na siya. Gamit ang fresh leaf dill, ilalagay natin sa stupor. Then sunod ay lalagay na natin yung lambanog na gawa dito sa Esmeralda Farm. Itong dill natin ay hahaluan natin ng lambanog para yung katas mismo ng dill ay mababad habang tumatagal. Ma-absorb ng lambanog ang ating ibinabad na dill at para mas maging malasa yung lambanog natin. So, kailangan patagalin natin ng minimum of 6 months o 6 na buwan para ma-marinate or ibig sabihin mababad ang ating dill with lambanog. After that, pwede na natin siyang i-filter at magkukulay green na siya. At kung trip mong itry gumamit ng dill sa iyong pagluluto, highly recommended kong itry nyo itong fish and creamy dill sauce na na-share ko dati. Kaya Food Explorers, try nyo na rin ang dill and grow it yourself!